tayo ngayon sa Tabing Riles. Magandang gabi po mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa Tabing Riles, ang lugar na kinalakihan ni Celia Dumagat. Makikita niyo po ngayon ang mga tahanan dito medyo may kalumaan na sapagkat ito po ay nagpapakita lamang ng pagkahirap ng mga residente rito. Yan po ang mga taga-Riles sa ating likuran. Hello. Hello. Hi. Okay, dito naman po, ito po ang tindahan ni Mang Tomas na dating pinagbibilhan na mga kain ni Celia bago ito tumulak patungo ng Middle West para maghanap ng pagkakakitaan. Ngayon ay pinalad naman tayo na makapiling ang mismong nagtitinda rito, si Mang Tomas, na pinagbibilan din ni Celia. Ano po ba ang masasabi niyo rito kay Celia? Ano po bang klaseng babae itong si Celia Dumagat? Alam mo, si Celia, simple. Nangungutang din sa akin. Lista. Pero, yun tuwing kalahati ng buwan, nagbabayad. Nagbabayad. Sa makatwid, mangutang man pero nagbabayad. Ayo. Hindi katulad ng mga iba dito na puro utang ng utang. Ayaw magbayad. Ayaw. Tomas, parang ako pinaparinggan nyo, ha? Pinaparinggan nyo, ha? Ha? Sige. Nasa maraming tao, napapahiya ako, ha? Naku. Mga kababayan nakikinig. Hindi ho totoo yung sinabi naman Tomas, sinungaling ho yan. Wag ho kayo. Anong nakikinig? TV yan eh. Nanunood. Sige, Sa radyo lang yung nakikinig. Tama. Mang Kevin. Mang Kevin. Ano mo balita? Ano? Kevin Cosme. Oh. Ayun si Kevin Cosme. kami anak niyan, kami. Ito po mga kaibigan, si Kevin Cosme ang siyang nagbigay ng magandang pagkakataon kay Celia Dumagat para magpunta sa United Arab Emirates. At alam niyo po mga kaibigan, wala na sigurong tatalo dito sa kabutihan ng loob ni Mang Kevin. Mang Kevin, ano po ba ang update natin dito sa kalagayan ni Celia? Alam mo, Ted Pailo. Hindi yan natin. Si Julius Ted Pailo. Julius Babaw. Julius Cesar. Julius Cesar. Emperor lang po. May pasensya ka na, Julius. Sige lang ako. Wala eh. Parang, ang balita ko kasi, masama eh. Bad news. Kasi yun daw Kwan, amo ni Celia, inatake sa puso, sa galit. Dahil naalaman ng mga tao natin sa embassy na yun daw pala si Celia, hindi niya sinuswelduhan. Kaya lumayas yun. Di po makakalaya na po si Inay. Kasi po, namatay na po yung nagdedemanda sa kanya. Mang Kevin, makakauwi na po ba yung nanay ko? Naku, Iha. Harap po tayo sa camera para maganda. Alam mo, Iha eh. Napasama eh. Ganun pala doon sa kanilang bayan eh. Medyo. Malapit ba ako? Lapit na. Kasi yung palang patakaran doon sa kanila, baligtad. Ang nangyari ngayon, ang nanay mo dadagdagan pa ng sintensya. Ano? Dahil, kung daw ang sinisisi ang nanay mo. Ganun pala ang batas nila. Na, pag ikaw, nagpunta ron sa bahay nila, ikaw raw may kasalanan sapagkat kung di ka nagpunta ron, hindi mangyayari yung mga ganon. Kanya ang mangyayari nito, ang nanay mo ngayon malamang Bitay! Mabibitay si Celia. Sigurado na ho ba? Sigurado mabibigay. Tsak yun. Kikita ka na ng malaki. Okay mga kaibigan, medyo alamin natin yan. Kukumpirmahin natin yan kung talagang bibitay ka. Arab Emirates na yan. Dali. Alam mo, Iha. Huwag ka na umiyak. Ginagawa nila lahat ng paraan para ang nanay mo ay matulungan. Huwag ka mag-alala. Palagi ko malaki yung pag-asa ng nanay mo makauwi. Ha? Huwag ka na umiyak. Ha? Sige na. At ang alam ko bigay lang niyo sa akin yung sulat. Yung tungkol sa nanay mo, may sulat siya Pabigay mo sa tatay mo sa akin. Dadaling ko sa opisina para madala doon na abogado. Para na sa ganun, para malaman nila na walang kasalanan ng nanay mo. Kanya siya ay hindi binabayaran
Anya siyang pinagmamalupitan ng kanyang amo. Ha? Pakibingin nyo yung sulat na pinadalan siya sa akin. Uy, Oh, yun nga. hindi bigay sulat. Bakit? Ending na yan, kikita ka ng malaki. No. Siguro may ending ka pa. Parang hayal, parang basketball, may ending ka pa. Magandang gabi po mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa Tabing Riles, ang lugar na kinalakihan